sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 91 million na registered voters inaasang boboto sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Hataw Balita. Mabigat na trapiko naranasan ng mga motorista sa lahat ng RFID lane sa North Luzon Expressway nitong weekend. Hataw Balita. Maigpit na pagbabantay ng mga otoridad ipinatutupad sa dalawang barangay sa Aroroy, Masbate, bunsod ng mainit na tunggalian ng magkalabang grupo sa BSKE. Hataw Balita. Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia tiniyak na kontrolado ang magiging sitwasyon ng halalan sa lalawigan ng Abra. Hataw Balita. At mga kumpanya ng langis posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Tuloy na ngayong araw ang makailang beses na ring na-postpone na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa. Para sa detalye ng mga aabangan natin ngayong araw, may hataw na balita si Dante Amento live mula sa COMELEC Command and Operation Center sa Maynila. Good morning, Dante. Ano-ano ang mga inaasahan natin ngayong halalan? Magandang umaga, amigo, at ganyan din sa ating mga kasangbahay. Amigo, ngayong araw na nga yung inaabangan ng marami nating mga kababayan, lalo na yung mga botante in particular, para sila ay makapamili ng kanilang mga leader kung gusto man nilang i-re-elect o sila ay pipili ng mga panibagong leader ng kanilang mga barangay na siyang mangunguna sa kanila para sa paghahatid ng mga serbisyo publiko. At inaasahan natin na, amigo, na lalabas nga ngayong araw yung ating mga kababayang mga botante para sila ay bumoto sa kanilang mga presinto, yung mga rehistradong botante mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mayroong 8 oras na inilaan ang Commission on Elections o COMELEC para sa ating mga kababayan na sila ay makaboto sa kanilang mga presinto. Mamayang alas 7, amigo, ay inaasahan natin na formal nang magsisimula itong pagboto ng ating mga kababayan hanggang alas 3 ito ng hapon. Batay sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, aabot sa 91,094,822 yung kabuuang mga botante sa bansa. Mahigit sa 67 million dito yung mga barangay voter at mahigit sa 23 million naman ang SK voters. Ang mga probinsya na nangungunang may pinakamaraming botante ay ang Cebu na may mahigit sa 4.5 million na barangay at SK voter. Sinundan ito ng Cavite na may 3.1 million na botante, Pangasinan na may 2.9 million BSKE voter at Laguna at ganyan din ang probinsya ng Bulacan na kapwa may mahigit 2.7 million na mga botante. Mayroong nakalaan na mahigit sa 37,000 na mga voting centers o 201,793 na clustered precinct na nakakalat sa mga rehiyon sa Pilipinas. Mayroon namang mahigit sa 1.4 million na mga kandidato na maglalaban-laban para sa mahigit sa 672,000 na pwesto o elective posts. 42,001 dito ay para sa punong barangay na katumbas ng kabuuang barangay sa buong bansa at 294,007 naman na sangguniang barangay members. Ang bilang ng ihahalal na SK chairperson ay kapareho lamang ng bilang ng mga barangay chairman. Gayun din naman ang SK kagawad ay katumbas din ng kabuuang bilang ng pipiliing miyembro ng sangguniang barangay o SK member. Kaugnay ng halalan nga ngayong araw, amigo, ay paalala ng COMELEC sa ating mga kababayan na sila ay maaga pong pumila para makaboto bago sumapit ang alas 3 kung saan magsasara na mamayang hapon ang botohan.
Paraan ito para makaiwas yung ating mga kababayan na sila ay makipagsiksikan sa maraming mga tao upang sila ay makaboto. Nilinaw ng COMELEC, amigo, hindi po required yung pagpapakita ng identification o itong mga ID para makaboto ang ating mga kababayan. Hindi rin required na mayroon tayong mga vaccination card o kaya mayroon tayong COVID-19 test. Pero pwedeng magdala, ayon sa kay Chairman George Erwin Garcia, pwedeng magdala ang ating mga kababayan ng kanilang mga kodigo para mas mabilis yung kanilang pagboto. At dagdag pa nga ng komisyon ni Chairman Garcia na ang pagboto ng ating mga kababayan ay tiyakin na pipiliin nila yung mga karapat-dapat lamang sa pwesto. Ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Samantala, amigo, inilaan naman ng COMELEC ang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga mamaya para sa early voting o maagang pagboto ng ating mga kababayan na nasa vulnerable sectors tulad ng buntis, matatanda at persons with disability o PWD para sila ay hindi na makipagsiksikan sa maraming tao. Mayroon nito sa Muntinlupa City at gayon din sa Naga City. May pilot testing naman ang mall voting na gagawin sa 11 mall sa bansa. Dito sa National Capital Region ay sa SM City Manila, SM City North, SM City Fairview at SM City Sucat. Sa Legazpi City Albay naman ay sa SM City Legazpi, SM City Consolacion naman sa Cebu. Sa Robinsons Malls naman ay sa Robinsons Manila, Magnolia, Metro East, Las Piñas, dito yan sa National Capital Region, at mayroon din sa Robinsons Galleria dyan sa Cebu City. Target din nito, amigo, na maalwanan yung ating mga kababayan na bumoto sa mas malalaking mga lugar. May pilot testing din ng automated barangay at sangguniang kabataan elections sa Barangay Pasong Tamo dyan sa Quezon City na mayroong mahigit sa 60,000 na mga botante. Barangay Paliparan 3 at Zone 2 dyan sa Dasmariñas, Cavite. Aabot naman sa mahigit sa 113,000 ang inaasahang buboto dito sa automated BSKE sa nasabing mga barangay. Dahil nga automated ito, amigo, gumagamit sila ng makina o ang vote counting machine para sila ay makaboto. At yung mga pangalan ng mga kandidato ay mismong nakasulat na doon sa automated ballot. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay bilang paghahanda na rin dito nga sa panukala, amigo, na magkakaroon tayo ng automated barangay and sangguniang kabataan elections. At ang isa pa sa naging paalala nga ni Chairman Garcia dito, amigo, lalo na sa ating mga kababayan na hindi nakaboto noong 2022 national and local elections, ay dapat pong masiguro ninyo na kayo ay makaboto mamaya o ngayong araw, dahil kung hindi ay kayo'y ma-deactivate dahil dalawang magkasunod na halalan kapag hindi nakaboto ay deactivated at maaaring hindi kayo maaboto sa darating na 2025 midterm elections. At sa ngayon din, amigo, batay sa ibinigay na schedule ni Chairman Garcia, ngayong umaga ay una siyang pupunta sa early voting dyan sa Muntinlupa, kung saan nakita natin kanina may mga pinadala na siyang video na marami na tayong mga kababayang mga may kapansanan, mga senior citizen na pumila dahil itong early voting ay para ito sa kanila, amigo. At ayon pa kay Chairman Garcia, inaasahan natin na yung proclamation ng mga kandidato, dahil karamihan naman kasi ng mga barangay ay manual yung kanilang pagboto, ay mga 8 hanggang midnight mamaya yung mayroong maiproclaim na mga kandidato. Pero itong 3 barangay naman na may automated elections ay naaasahan natin na ayon pa kay Chairman Garcia, mga 6 p.m. Medyo mabilis kasi sila, amigo, ay makapag-proclaim na ng mga kandidato. At dahil din sa sinabi ng COMELEC, bukas maaari nang umupo itong mga mananalong barangay officials natin ayon doon sa kanilang, kasi nagkaroon din ng sinabi ng DILG na hindi na kailangan magsumite kaagad-agad ng Certificate of Contribution o Statement of Contribution and Expenditure o SOSE para makaupo. So bukas ay pwede nang umupo yung ating mga kababayan
na mananalo kapag sila ay walang disqualification case na nakabinbin sa COMELEC dahil lahat ng mga may disqualification case ay mayroong memorandum dyan ng COMELEC na hindi sila pwedeng maiproclaim. Yan muna ang ating update mula dito sa COMELEC Command and Operations Center. Balik sa iyo, amigo. Yes, Dante, nabanggit mo yung para sa early voting dun sa mga PWD, matatanda, mga buntis, 5 to 7 a.m. At piling lugar lang yun Dante. Pero doon sa mga regular na mga polling precinct, meron ba nga asahang mga priority lane para sa mga senior citizen, mga buntis at PWD na darating pa, Dante? Yes, amigo, tama yan. Lahat ng mga presinto ay mayroon niya mga priority lane para sa ating mga kababayan na nasa vulnerable sector, yung mga buntis, yung mga matatanda na o senior citizen, yung may mga kapansan. Meron yan silang mga ibagang special lane na inilaan ang Commission on Elections para naman hindi sila mahirapan na makaboto kung sila man ay gusto talagang bumoto nitong ating barangay at Sangguniang Kabataan Elections, amigo. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa COMELEC Command and Operations Center, Manila. Hataw Balita. Ngayon ang inaabangang barangay at sangguniang kabataan elections sa bansa. Bunso dito may paalala ang Commission on Elections para sa maayos at mabilis na pagboto ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay first-time voter o boboto ulit pagkatapos na makaliban sa nakaraang mga halalan, narito ang step-by-step na paraan ng pagboto. Panoorin po natin ito. Hataw Balita. Mga kababayan, narito na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang 8 hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng EB. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK ballot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK ballot at isang barangay ballot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay ballot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang ballot secrecy folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ika-6, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ika-7, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ika-8, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino. Sa BSKE 2023, Barangay at Kabataan, kabilang ka dito. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts. Hataw Balita. Mamayang alas 7 ay formal nang sisimulan ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasahan naman na boboto sa Indang, Cavite ngayong araw si Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia. At mula sa Cavite may hataw na balita si Benedict Samson live. Good morning, Benedict. Anong oras ba inaasahang boboto si COMELEC Chairman Garcia? Magandang umaga, amigo. Matapos nga yung kanyang pag-iikot sa Muntinlupa para sa isinagawang early voting ay dito na siya didiretso at inaasahang alas 7 ng umaga darating ang chairman ng COMELEC dito. Amigo, dito sa Banabaserca Elementary School nakatakdang boboto si Chairman Garcia. Matapos na makaboto,
Sunod naman pupuntahan niya ang isang paaralan dito sa Indang bago ito tumungo sa Dasmariñas City, Cavite. Dito nga sa Dasmariñas City, ang isa sa mga lugar sa bansa kung saan magsasagawa ng dry run ng barangay at sangguniang kabataan elections. Amigo, sa naturang lungsod, 4 na paaralan ang pagsasagawaan ng automated election. Ito ang Dasmariñas Elementary School, Pintong Gubat Elementary School, Paliparan National High School at Paliparan 3 Elementary School. Matapos naman ito, tutungo si Chairman George Garcia sa New Bilibid Prison para obserbahan ang pagboto ng mga persons of deprived of liberty o PDL. Amigo, yun na lang ang inaabangan natin. Naka-all set naman na dito. Yung pagdating na lang ni Chairman Garcia para sa pagboto nga niya. Amigo? Benedict, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Meron na bang mga pulis na nakaposte dyan para magbantay sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan election? Lalo na darating dyan si COMELEC Chairman Benedict. Oh yes, Sherwin. Kanina may pulis na nakabantay dito sa lugar para nga masiguro yung seguridad dito sa pagbobotohan ng COMELEC Chairman, amigo. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Indang, Cavite. Hataw Balita. Nagsimulang dumagsa ang mga biyahero papuntang Puerto Galera sa Oriental, Mindoro, Katiklan at Romblon sa Batangas Port nitong Sabado at Linggo habang papalapit ang pagsisimula ng barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Si Ari Silvestre, humahataw live. Good morning, Aris. Kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Hanggang ngayon ba marami pa rin dumarating at umaalis na mga pasahero, Aris? Good morning, amigo. May ilan-ilan na nga na dumadating na mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero nung nakarang araw o Sabado at Linggo, amigo, talagang dinagsa ang Batangas Port ng mga pasahero at ito nga ipapunta ng Atiklan, Mindoro at Romblon. Karamihan sa kanila nais sumabol sa magsisimulang halalan na magsisimula ilang oras mula ngayon kahapon, amigo, October 20 sa 7,721 ang outbound passengers at sa 1,150 naman ang bound passengers sa Batangas Port. Samantala, nakaposisyon pa rin ang mga kawani ng gobyerno para sa pagdating ng mga biyahero sa Port of Batangas sa Philippine Coast Guard at ang Philippine Port Authority at Station Commander ng Philippine Coast Guard Station Batangas na si Captain Jerome Jesiel patuloy naka-duty ang mga tauhan ng PCG yak ang mga biyahe ng Amigo na ipinatuturida sa Batas. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng port ng mga napatulis na bagay, mga armas at mga flammable materials. Sa ngayon, amigo, sapat na ang mga barko na bibiyahe hanggang sa susunod na araw. At yan muna ang ating live mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, amigo. Alright, maraming salamat, Ari Silvestre. Nag-uulat ng live mula sa Batangas Port. Hataw Balita. Libo-libong motorista ang naipit sa matinding traffic simula pa nitong Biyernes sa Balintawak at Tarlac Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Nagkasabay-sabay kasi ang mga nagpapakabit ng RFID at maging ang mga motoristang uuwi sa kanilang probinsya para magbakasyon ngayong long weekend at para bumoto sa BSKE. At mula sa Balintawak Toll Plaza, si Nestor Torres, humahataw live. Good morning, Nestor. Kumusta na ang sitwasyon ng daloy ng mga sasakyan dyan sa NLEX? Magandang umaga, amigo Sherwin. Sa kasalukuyan sa mga oras na ito ay maluwag na ang daloy ng mga sasakyan dito sa 17 toll lanes dito sa Balintawak Toll Plaza. Pero merong pila sa lugar ng RFID installation site ng NLEX dito sa Balintawak. Yung 4 na installation ng RFID, doon lang nagkakaroon ng pila. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan dito sa mga toll lanes sa Balintawak.
Alas 3 ng hapon itong Biyernes nang magsimulang mag-build up ang pila ng mga sasakyan sa NLEX, partikular sa Balintawak Toll Plaza hanggang Tarlac Toll Plaza. Naranasan pa rin ito nitong Sabado at hanggang Linggo ng hating gabi. Marami sa mga motorista ang gustong makauwi para makaboto sila ngayong araw sa eleksyon. Ayon kay NLEX Traffic Manager Head Robin Ignacio, maging ang problema ang pagsabay ng mga ito sa maraming pauwi ng probinsya sa norte at mahabang pila sa RFID lane, kung saan marami rin ang nagpakabit nito at nagpapaload na siyang nakaka-apekto rin sa 17 RFID lane sa Balintawak. Tuloy-tuloy nang tumaas yung dumadami yung ating mga motoristang pumapasok dito sa Balintawak. So kagaya ng inaasahan po natin, ngayong hapon talaga marami na po yung ating mga kababayang bumabiyahe. At expectation nga po natin, umpisa po today hanggang November 6. Yun, marami po tayo mga bibiyaheng mga kababayan. Ang iba namang mga motorista dahil sa naranasang traffic ngayong sa NLEX at STEX, nagsisisi na hindi sila nagpakabit noon pa ng RFID. Kung nagawa nila sana noon pa ay hindi na sila maiipit sa mabigat na traffic at pila sa RFID lane. Parang ini-implement na din nila yung cashless na talaga Kung iwas hassle na din siguro sa mga motorista na dumadaan ng NLEX para diretso-diretso po. Mahirap. Sobrang hirap. Pahirap po yung ganito. Na hindi na po narinig to. Kahit saan po kami pumunta, ayaw na talaga niya. So kailangan po talagang palitan. Batay naman sa nakuhang report ng Toll Regulatory Board o TRB, as of August 30, nasa 69.5% ang penetration rate ng nagpakabit ng RFID o nasa higit 1 milyon na ang nakabitan mula pa nang ito ipatupad. Pagpasok naman ng buwan ng Oktubre, may mas malaki ang itinaas nito sa mga susunod pang buwan. Siguro meron na po tayo ngayong mga increase na around 8% yung nakikita po namin At maaring sa tuloy-tuloy na marami pong nagpapakabit, nakikita po natin hopefully yun, mas mataas lalo yung percentage na natin ang gagamit ng RFID. At yun po, samantalin na po sana yung ating mga motorista na wala pang RFID na magpakabit na ngayong dry run. At para mas handa na po tayo kung talagang mag-implement na ng 100% RFID ng mga expressways. Pero paliwanag ng NLEX Management, may mga toll lanes naman sila ng RFID na pwedeng magbayad ng cash at kasabay nito ay pwede rin silang magpa-install ng RFID at mag-load ng 500 pesos. Samantala, kasalukuyan ngayong nakadeploy ang nasa 100 patrol personnel sa kahabaan ng NLEX at sa mga toll plaza. Nitong October 27 ay tigil na muna ang roadworks at full implementation na rin nga ang pre-towing service mula noong October 27 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ng hanggang October 30. Itutuloy naman ang nasabing serbisyo para sa mga Class 1 vehicle sa November 1 hanggang November 6 sa kapareho ring oras. Samantala, sa nakalipas na kasagsagan ng mabigat na trapiko, ay wala namang record na major accident sa expressway liban sa nagkasagian ng sasakyan. Amigo Sherwin, sa ngayon nga ay inaasahan na tuloy-tuloy na sana itong maluwag na trapiko, lalo na't marami sa ating mga kababayan ang nakauwi na nitong mga nakaraan para bumoto nga ngayong araw. At sa ngayong oras nito, kami after dito ay didiretso naman kami sa Bulacan para doon naman sa gaganaping plebisito doon sa lugar naman ng lalo na sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nga ay isinusulong na maging highly urbanized itong San Jose del Monte. Kumbaga ay mabubukod na itong San Jose del Monte doon sa Kapitolyo ng Bulacan. At yung mga latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa NLEX. Hataw Balita. Sugatan ng isang tumatakbong kagawad matapos paulanan ng bala ang kanyang bahay sa bayan ng Baleno sa Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Isa sa ikinukonsidera ng mga otoridad na election-related violence incident
ang nangyaring pamamaril sa isang tumatakbong kagawad sa Barangay Cancahuraw, Baleno bandang alas 9:30 ng gabi nitong Huwebes, October 26. Base po sa report na pinag-submit ng Baleno Municipal Police Station, may nagpaputok daw po ito pong sospetsado natin na nadakip at yung iba pa ay pumunta sa bahay ng kagawad ng biktima and nagpaputok ng baril na may na-recover nga po yung ating mga nag-responding police ng mga basyo ng bala. Arestado naman ang dalawang suspect na sina Juvenil De La Rosa, 63 years old, at incumbent barangay chairman, at Richard Drio alias Gaga, 41 years old, ng barangay Ubongan Jot, Baleno, Masbate. Patay sa report ng Masbate Police, nakatanggap ng tawag ang Baleno Municipal Police Station sa mga kawani ng Philippine Army na nakabase sa barangay Gangaw na may mga putok ng baril sa lugar. Nakuha sa harapan ng bahay ng biktima ang 13 basyo ng 19mm na baril, 3 basyo ng bala ng kalibre 45 at 2 bala na di pa matiyak na kalibre ng baril. Nakunan pa ng closed-circuit television o CCTV camera ang nangyaring pamamaril. Tinutugis at pinaghahanap pa ng mga otoridad ang isa pang suspect na hindi pa matiyak ang pagkakakilanlan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Samantala, mahigpit na pagbabantay ang ipinatutupad na puwersa ng militar at pulis sa 2 barangay sa Aroroy, Masbate dahil sa mainit na tunggalian ng magkalabang grupo ngayong barangay at Sangguniang Kabataan Elections. At mula sa Masbate, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Ano na ang sitwasyon ngayon dyan? Ilang oras na lang halalan na. Yes, amigo, nag-iikot na nga ang tropa ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army o ang mga militar dito sa 2 barangay ng Puro at Lanak dito sa Aroroy, Masbate. Parehong nasa red category ang commissions on elect o melec. Nagsasagawa na rin ng 24/7 na checkpoint at shot militar sa Barangay Puro, maging ang 2 armored fighting vehicle at standby na rin sa kampo ng militar. Natin ang mahigit daang sundalong 96th Infantry Battalion ay ng Philippine Army nasa bayan ngayon ng Aroroy para sa kayusan at kapayapaan ng BSKE. Apan na checkpoint, tinatauhan ng mga miyembro ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army, 1st Police Mobile Force Company, Regional Mobile Force Company at mga kawani ng Aroroy Municipal Police Station. Kabilang din ang dagdag na seguridad ng 94th Special Action Force o SAP checkpoint. Po nakantabay ang mga pulis sa pag-ikot ng mga ballot box at election paraphernalia ng mga electoral board o mga guro na naihahatid sa mga coastal barangay. Ngayong umaga naman, hahakutin mga guro na magsisipo mula sa municipal treasury hanggang sa barangay Puro at iba pa malapit na barangay. Samantala, arestado ang isang lasing na lalaki nagpapakita ng sa pagkatuan ito sa bahay ng Aroroy bandang 1:30 ng hapon nito Sabado, October 28. Kilala na naganglang Rodolfo Jr. Batay sa report na nakatanggap ng tawag ang mga kawani ng Aroroy Municipal Police Station sa isang concerned citizen na may lalaking lasing at nagpapakita ng barila. Agad respondihan ng mga otoridad at agad na nadakip ang suspect sa paglabag sa Republic Act 10591. Nakumpiska sa suspect ang caliber 357 na baril at ala na wala namang maipakita anumang dokumento o license to own ng baril. Nasa kustodiya ng Aroroy Municipal Police Station ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya. Amigo, ngayong bagay nandito nga tayo sa sentro mismo ng Barangay Puro, Puro Aroroy, kung saan nga nandito sa likuran natin makikita natin yung mahigpit na seguridad na ginanga PRO 5 Regional Mobile Force at 94th Force Company dito sa bayan ng Aroroy, dito mismo sa Barangay Puro. Amigo. Oo, sana Jerry, sa dami ng puwersa ngayon dyan ng pulis at militar ay maging tahimik at maayos ang isasagawang halalan dyan ngayong araw. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Aroroy, Masbate. Hataw Balita.
Sa kabila ng tensyon na nararanasan sa lalawigan ng Abra, tiniyak ni Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia na ang sitwasyon sa lalawigan ng Abra ay kontrolado. Mula sa Bangged, Abra, si Grace Flores, humahataw live. Good morning, Grace. Kumusta dyan sa Bangged, Abra at ang naging pagbisita dyan ni Chairperson Garcia? Ng COMELEC na matutuloy ang botohan dito sa Abra. Nilinaw din ng COMELEC na hindi totoo ang mga kumakalat na balitang may terorista at armadong grupo, kaya nananatiling nasa yellow category ang Abra. Personal na nagtungo sa Bangged, Abra si Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia kasama si Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. bandang umaga nitong linggo upang magkaroon sila ng personal assessment sa sitwasyon sa lalawigan. Nagsagawa muna sila ng situation briefing sa Bangged kasama ang mga opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Dumalo rin sa aktibidad si PNP Chief General Acorda at ang ilang commissioner ng COMELEC. Tiniyak ni Garcia na kontrolado ng COMELEC ang sitwasyon sa Abra at sa ibang panig ng bansa para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Una nang nakapagtala ng election-related violence incident sa Abra kung saan isang kandidato sa pagkakagawad ang binaril at pinatay. Maliban dito, sinabi ng COMELEC na umabot sa 122 na kandidato sa BSKE sa Abra ang umatras sa kanilang kandidatura. Sinabi ni Chairperson Garcia na in full control ng gobyerno ang sitwasyon, partikular sa Abra habang isinasagawa sa bansa ang halalan ngayong araw. We would like to assure each and every one of you, including the people of Abra and the entire country, the COMELEC is in control. Our partners, the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, through the Philippine Army and the DepEd, we are in full control of the situation here in Abra and in the entire country. Ginawa ito ni Garcia matapos ang isang pagpupulong sa mga law enforcement units sa lalawigan upang pigilin ang maling impormasyon, kabilang ang mga post sa social media na nasa ilalim ng red category ang Abra. Nilinaw niya na nasa yellow category ang Abra sa gitna ng mga ulat na ilang guro ang nakararanas ng pamimilit at 30 sa kanila ang nagbitiw bilang Board of Election Inspectors o BIs. Kasalukuyan, again, Abra is still under under yellow category po ito. Hindi po ito nasa red category, hindi po siya nasa orange category, at pinapasalamat natin ang ating provincial director ng Philippine National Police sapagkat na-maintain nila ang peace and order dito sa area. Tiniyak din niya na ang COMELEC, PNP, AFP at DepEd ay nagtatrabaho bilang isa para matiyak na makaboboto ang mga botante at matiyak na ligtas ang mga electoral worker, election official at empleyado sa Abra. Pinawi rin ni Acorda ang takot ng mga guro na nagpasyang manatili at magpatuloy sa paglilingkod sa BSKE. Sinabi ni Acorda na mayroong 144 na tauhan ng pulisya na sinanay upang palitan ang mga gurong nag-withdraw bilang BEI. We are giving our country assurance confidently that ibibigay namin kung anong nararapat na security at saka yung mga in-anticipate natin na violence ay hindi mangyayari. Bagkus ito yung gusto namin ipakita ng Abra ay isa sa mga pinakamatahimik na halalan. Instead of letting it known to the other areas na ang Abra ay magulo, sana ang in-expect namin ito maging ehemplo ng tahimik at papayapa at honest na election. As of October 29, nasa 272 na ang naitalang nag-withdraw na mga kandidato sa Abra. Amigo, hinikayat naman ng dalawang opisyal na ang mga botante na bumoto ay hayaang marinig ang kanilang mga boses. At mamaya nga,
Amigo, ay pupunta tayo sa command center ng COMELEC para nga sa gagawing press con dito sa Bangued, Abra. At yan muna ang balita mula dito sa Bangued, Abra. Balik sa'yo, Amigo. Oo, tuloy-tuloy kaming hingi sa iyo ng update mula dyan sa Bangued, Abra, Grace. At maraming salamat sa iyong live report. Hataw Balita. Ipatutupad ng Police Regional Office o PRO3 ang pagpapalitan ng mga contact number sa pagitan ng mga pulis at mamamayan para sa mas mabilis na pag-uulat ng mga insidente o reklamo sa Central Luzon hinggil sa idaraos na BSKE ngayong araw. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Nag-deploy ang Police Regional Office 3 ng nasa 10,000 PNP personnel para matiyak ang epektibo at mahusay na paghahatid ng security coverage para sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa Central Luzon ngayong araw. Ayon kay Regional Public Information Office Chief Police Major Eileen Rose Stanger, daragdagan ang kanilang puwersa ng 1,430 tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Layo nitong ma-optimize ang deployment at palakasin ang presensya ng seguridad sa rehiyon. Samantala, itinampok din ng PNP ang pagsasagawa ng Interactive Engagement Policing Program o IEP. Kabilang narito ang pagpapalitan ng mga contact number sa pagitan ng mga pulis at mamamayan para sa mas mabilis na pag-uulat ng mga insidente o reklamo sa alinmang lugar sa Central Luzon. Batay sa kanilang datos, may kabuang 1,513 na italang police assistance response sa pamamagitan ng IEP sa buong rehiyon mula April 1 hanggang October 22. Hinimok din ng pulisya ang mga botante na gamitin ang kanilang karapatan at pananagutan sa pamamagitan ng paggawa ng matalinong mga pagpipilian at iulat ang anumang iligal na aktibidad na maaari nilang masaksihan sa pamamagitan ng PRO3 hotline number na 0998-598-5330 at 0917-556-2597. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Sa iba pang balita, good news po sa mga motorista dahil posibleng magpatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, October 31. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng piso at 10 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan ring bababa ang presyo ng kerosene na pwedeng umabot ng 90 sentimos hanggang sa mahigit piso ang kada litro. Gayunpaman, may nakamba naman na pagtaas ng 40 hanggang 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ia-anunsyo mamayang hapon ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad bukas sa bansa. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin patuloy yung pag-monitor natin itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan 995 kilometers silangan ng Kabisayaan. Sa ngayon ho, base sa ating latest na mga datos, maliit pa yung tsansa na ito nga ay maging bagyo, pero inaasahan natin posible yung kumilos pa dito po sa may bahagi ng Visayas at Bicol region itong low pressure area na ito. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw ay posibleng magdala ng mga pag-ulan itong low pressure area, partikular na sa may bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Posible nga ho, bandang araw ng Miyerkules o Huwebes ay maging maulap din yung kalangitan na may malaking tsansa ng pag-ulan. Pati ho dito sa may bahagi ng Kamaynilaan at Calabarzon, Mimaropa area. So patuloy ho natin i-monitor itong paglapit itong low pressure area. At meron din pa rin tayong shear line na maaaring lumapit din dito sa ating bansa na maaaring din magdala ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Southern Luzon. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan at ito ang magdadala ho ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Hilagang Luzon, mga pulupulong mahinang pag-ulan na maaaring maranasan naman sa may bahagi ho ng Ilocos Region at Cordillera.
Dito naman sa mga kababayan natin sa may bahagi ng Mindanao at lalabing bahagi ng Kabisayaan, posible pa rin hong makaranas ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Tingnan nga ho natin yung magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita ho natin na ang bahagi ng Kabikulan, posible din ho yung area ng Quezon Province ay makaranas ng maulap na kalangitan, ng may mga pag-ulan, malaking tsansa ng mga pag-ulan sa paglapit nga nito nga low pressure area at ng shear line na maaaring makaapekto pa rin dito sa may bahagi ng Bicol. Samantala, may hinang mga pag-ulan ang mararanasan sa may bahagi ng Batanes, Isabela, Cagayan at gayon din dito sa may Aurora area, dulot pa rin yan ng northeast monsoon, habang mga isolated light rains o pulong-pulong mahihinang pag-ulan, ibig sabihin malit yung chance na may mga thunderstorms at mga mahinang sa katamtamang pag-ulan ang maaaring maranasan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cordillera at gayon din ho dito sa may Ilocos Region. Sa Kamaynilaan at sa lalabing bahagi ho ng Luzon, dito sa may bahagi ng Mimaropa at Calabarzon, posible pa rin makaranas ng mga isolated rain showers and thunderstorms, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms, nagtatagal ho hanggang mga 1 oras. Samantala ho, lalong-lalo na to sa mga maglalayag ho sa ating mga karagatan, wala ho tayong nakataas na gale warning pero posible po hanggang maalong karagatan ang maaring maranasan lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon dulot ng northeast monsoon. Iba yung pag-iingat pa rin lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na maaring magpalakas ng alon ng karagatan. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:51 na umaga at lulubog, ganap na 5:29 ng gabi. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa ngayong araw ng Lunes. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, bukod sa Muntinlupa City, isa ang syudad ng Naga sa Camarines Sur na magsasagawa ng pilot testing ng early voting ngayong araw ng botohan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Mula sa syudad ng Naga, si Brian Baldarahe, humahataw live. Good morning, Brian. Kumusta ang sitwasyon dyan sa pilot testing ng early voting sa Naga City? Marami na ba tayong mga kababayan na boboto dyan, Brian? Yes, good morning, amigo. At narito nga tayo sa Julian Pecaña Elementary School dito sa syudad ng Naga at nakikita nga natin parating na at nagkakaroon na ng pila dito sa mga pagboto nitong ating mga kababayan na nasa senior citizen at PWD, kabilang na din yung mga heavily pregnant women na boboto ngayong early voting dito sa Naga City. Amigo, alas 3 pa lang ng madaling araw, nakapwesto na ang ilang mga guro na tatayong electoral board sa mga voting precinct dito sa Naga City, Camarines Sur. Isa kasi ang naturang syudad na napiling lugar na pagsagawaan nitong pilot testing ng early voting. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, amigo, 2 lugar lamang sa bansa ang magsasagawa ngayon ng early voting. Ito ang Muntinlupa City at Naga City. Nag-umpisa ang early voting, amigo, mula alas 5 ng umaga kanina hanggang mamayang alas 7. Kabilang sa mga botante na pwedeng bumoto sa early voting ay ang mga kababayan natin na kabilang sa senior citizen, person with disability o PWD at mga babaeng 6 na buwan ng buntis. Pwede rin magsama, amigo, ng mga o ng isang assistor o yung mag-aalalay sa mga PWD, senior citizen at heavily pregnant woman kapag sila ay bumoto at pumunta dito sa mga voting precinct. At para nga sa kaalaman ng ating mga kababayan sa mga botante na pupunta sa early voting, hindi ibig sabihin, amigo, na pagtapos ng alas 7 ay hindi na sila pwedeng bumoto. Pwede pa rin silang bumoto, amigo, at magiging priority pa rin sila sakaling pipila sila mamayang after 7 ng umaga, amigo. At dito nga makikita natin kung paano pumipila yung ating mga kababayan na kabilang sa senior citizen dito sa mga presinto natin sa pagboto. At makikita nga dito, una hanapin muna yung kanilang pangalan dun sa kanilang sa harapan ng isang voting precinct. Pagkatapos nito, amigo, saka sila pupunta rito sa mga electoral board para kumuha ng kanilang balota. At after nila makakuha ng balota at malaman kung nandito talaga yung pangalan nila, ay pupunta na sila dito sa kanilang
mga uupuan para makaboto na sila, amigo. At para naman sa ating mga kababayan na senior citizen, amigo, kung wala silang ID, ay pwede pa rin naman silang bumoto, amigo. Kailangan lang ay magdala sila ng patunay na sila talaga ay 60 years old pataas. At para naman doon sa mga kababayan natin na mga bulag, yung mga kabilang sa PWD, ay pwede silang magdala ng isang assistant o aalalay sa kanila para ito at pagsulat ng kanilang mga ibobotong kandidato, amigo. Brian, rinig mo ako, Brian? Yes, amigo, dinig na, amigo. Oo, gusto ko lang itanong ng mabilisan. Yung bang mga kasamang umaalalay doon sa mga PWD, kahit isa lang, pwede na ba silang kasabay na bumoto nila? Sa COMELEC, mga electoral board dito, pwede na silang sumabay dun sa mga kasama nila ng mga PWD, senior citizen na bumoto, kung pareha sila, amigo, ng voting precinct. Pero pag hindi, ay hindi sila makakasamang bumoto nung kabilang aalalayan ng mga PWD o mga senior citizen at mga pregnant woman, amigo. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Naga City. Hataw Balita. Mahigit 4,000 mga pulis ang nakakalat ngayon sa iba't ibang probinsya sa rehiyon ng Mimaropa para tiyakin na magiging ligtas at payapa ang mga residenteng boboto sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Si Andy Pagayona, humahataw live. Good morning, Andy. Nasaan ka ba ngayon at kamusta dyan sa iyong lugar, Andy? Yes, magandang umaga, amigo. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Miguel, particular dito sa may Mateo Agmis Elementary School. Amigo, nag-ikot tayo kagabi at nakipag-usap nga tayo doon sa mga naka-duty na mga pulis, lalo na doon sa mga checkpoint, at binabanggit nga nila na wala naman silang nasita na mga driver na nagdadrive ng mga four wheels na lumabag doon niya sa ipinagbabawal ng COMELEC. Mahigit nga 4,000 mga pulis ang nakakalat ngayon sa iba't ibang probinsya sa rehiyon ng Mimaropa para magbantay sa mga residenteng boboto ngayong eleksyon. Sa probinsya ng Palawan, nasa mahigit 2,000 pulis na nakakalat ngayon sa mga munisipyo at barangay, maging sa siyudad ng Puerto Princesa. Ayon niya sa PNP, mula nang isagawa ang checkpoint, wala umano silang nakitang lumabag, partikular sa mga barangay ng San Miguel at Irawan, dito nga sa Puerto Princesa. Dagdag pa ng pulisya, bagamat mayroon pang pailit-ilan na mga aroganteng driver na kapag pinapahinto nila. Pero tuloy pa rin umano ang pagpapakita nila ng paggalang sa mga ito. Umaasa rin ang mga otoridad na magiging mapayapa sa kabuuan ang eleksyon ngayong araw. Samantala, amigo, bawat school dito sa lungsod, mula pa kahapon ay meron ng mga naka-duty at nagbabantay ng mga pulis. Ngayong araw ay tuloy-tuloy ang ating pagtutok at pagbabantay dito nga sa eleksyon, partikular dito nga sa probinsya ng Palawan. Amigo, ngayong umaga dito sa ating lugar, wala pa tayo nakikita ng mga residente na nakapila para bumoto ngayong araw, partikular dito nga sa Puerto Princesa. Amigo? Galing na kasi ng ating mga kababayan yung last minute, Andy, para sana maaga, para hindi sila matraso. Ayan, maraming salamat, Andy Pagayona, nag-uulat ng live mula po sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita. Inaasahan ng mga otoridad ang posibleng pagdami ng mga pasaherong botante na darating sa Pritil Port sa Binangonan, Rizal upang bumoto para sa BSKE sa Talim Island. At mula sa Binangonan, Rizal, si Jenica Cruz, humahataw live. Good morning, Jenica. Marami na bang pasahero na patungo sa Talim Island dyan sa Pritil?
Good morning, amigo. Makikita nga dito sa aking likuran ay tuloy-tuloy na nga talaga ang pagdagsa ng mga tao dito nga sa Pretil Binangonan. Amigo, ngayong araw nga ng Barangay at Sangguniang Kabataang Elections, inaasahan ng mga otoridad dito sa Pretil Port sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero na patungong Talim Island kung saan sila boboto. 14 na voting center ang nasa Talim Island at karamihan sa mga botante rito ay namamasukan sa Maynila at mga karatig lugar dito. Simula noong Sabado, October 28, nadala na ng Commission on Election o COMELEC Rizal ang mga election paraphernalia sa pamamagitan ng PNP Election Monitoring System. Ayon sa Rizal PNP, wala naman naging problema sa paghahatid ng mga kakailanganing kagamitan sa eleksyon ngayong araw. Kaugnay nito, mahigpit na binabantayan ng COMELEC Rizal ang bawat bayan, lalo na sa pagbabakla sa mga campaign material. At kanina nga namang alas 12 ng hating gabi ay nagkaroon ng paghihigpit sa checkpoint ang pulisya upang matiyak at mapanatili ang mapayapang halalan sa lugar. Samantala nga, batay sa tala ng COMELEC ng Rizal, nasa mahigit 500 ang mga kumakandidato sa pagkapunong barangay, mahigit 4,000 na aspirant para sa mga sangguniang barangay member, at halos 500 na SK chairperson aspirants at mahigit 3,000 para sa sangguniang kabataang members. Inaasahan namang daragsa ng mahigit 1.5 million regular voters sa lalawigan, habang nasa halos 500 o 500,000 naman ang tinatayang boboto para sa sangguniang kabataan. Sherwin. Jenica, kamusta naman ang presensya ngayon dyan sa Pretil Port, yung Coast Guard? Dahil alam naman natin, maraming nasawi yung nangyaring trahedya dyan. Mahigpit pa rin ba yung kanilang ipinatutupad na pagbabantay at pagsusuri dyan sa mga bangka na umaalis at dumarating dyan na Jenica? Amigo, mapapansin nga dito sa aking likuran ay meron na nga ditong pagbabago. Mapapansin na meron na dito sila mismong lugar kung saan dito nagsiset ang ating mga Coast Guard. Kaya kanina, simula pa lang alas 4 ng umaga, ay meron naman din na kahit pa paanong tiyak na nagsusuot na rin ng kanilang mga live vest. Kumpara nung nakaraan, amigo, na wala naman talaga din nagsusuot ng mga live vest sa mga pasahero dito nga sa Pretil ng Binangonan. O yung sitwasyon naman ng lawa, maalon ba, Jenica, o payapa naman? O, hindi na lang natin narinig si Jenica, pero mukhang kalmada naman yung lawa no? Sige, ingat-ingat sa ating mga... Sa sitwasyon ng lawa ngayon ay payapa naman. Na naihabol ng ating reporter dyan sa Binangonan, Rizal, o kalmada yung ating lawa dyan, pero yung overloading yung life vest na ay laging ugaliin ng ating mga kababayan na maisuot at mabantayan ng Coast Guard itong ating mga bangka dyan. Maraming salamat, Jenica Cruz, nag-uulat ng live mula sa Binangonan, Rizal. Hataw Balita. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating special coverage para po dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Kaya sana tutok lang po kayo dito po sa UNTV. Wag ho sana kayong bibitaw. Pero sa November 6 ay meron pong isasagawang panibagong session po ng mass indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Galacia Kapitulo 5 talatang 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay
ay walang kautusan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-30 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.